True Catholic Television Network. Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Matas Kababayanan. Maguban na usab kita sulod sa kataknag. Padayon mo pagsunod sa mga programa kay doon na tayo importanteng bisita karon nga mo discuss about sa mga kalusugan, no? Importante kayo kaya ganyan grabe kayong mga kalusugan o sa kabataan. Kay karon di ay National Children's Month. So labi na gud sa mga ginikanan, please paminaw mo kay health is wealth baya. Ato mga bata kung makasakit, problema nato nya mao na kung ayong sa gubangon sa usa ka pamilya. Mao na karon ang atong diskusan mao ni siya karon mahitungod sa kahimsog sa mga kabataan pinaagi sa mga pagkaon nga hatag. So salamat mi nga nidawat gid ita ni sa among imbitasyon nga busy din sila kay National Children's Month ko na sila mga programa para sa atong kabataan. Ug mao na nga ako ipailaila karon ang among guest nga si Patricia Dalan. Siya ang registered nutritionist, dietitian o development management officer to sa National Nutrition Council Regional Office number 7. Patricia, salamat sa pagdawat sa invitasyon, no? Di sila ba mo kayo? Attorney, and thank you kayo for having me here. No, salamat mi kay daghang kag ma-discuss karon may tungod aning atong nutrition month, no? Kaning sa National Children's Month. Pati sa kaning mga tanak ko nimo, kaning National Nutrition Council, kaning pwedeng imong i-discuss sa mga viewers nato kay tingali daghang pa kay baw nga naa dahil nga council no sa atong ahinsa sa gobyerno. Salamat kay ato na kanang pangutana attorney no. So kani atong gitawag na National Nutrition Council mao ni ang leading na ahensya no diri sa gobyerno na maghatag og nag-formulate, nag-coordinate, nagplano og mga programa na pangkalusugan pang nutrition gyud na mga programs ug policies no na aron matabangan nato ang atong publiko kay kani man gyud atong public especially atong mga bata gyud attorney daghan gid kaayong kaso sa malnutrition karon nga murag taas ni saka gid ang ato ang kaso. So mao nang kami diri sa National Nutrition Council kami ang mukuan mo giya pinaagi sa paghimo ani atong mga programa o polisiya na kabahin sa nutrition aron atong masakto atong mahanay ang dalan sa atong mga bata. Mao gid na importante kayo na no kay mao lagi mga sakit problema ang pamilya ug tanan mga sakit. So mao ni ang NNC no tunay so the NNC National Nutrition Council usa ka hinsa sa gobyerno kaning unsa man inyong mga polisiya pag suporta aning atong kabataan karon sa ilang mga nutrition. Okay, so kana attorney, ang atong NNC National Nutrition Council since nakahisgot manggid ko ganihan no na mao ni ang ahensya na maghimo og mga programa para sa nutrition naatay kanang since bata man atong gihisgotan karong buwan naatay daghan ding polisiya pero ato alang tukion ron kay katong mga specific gid sa atong mga bata no. So naatay gitawag na Republic Act 11037 masustansyang pagkain para sa mga kabataang Pilipino pero ang gitawag na siya shortcut sa English og National Feeding Program Act attorney. So kanina polisiya pod kay sa pangalan pa lang daan National Feeding Program aghatag ni og kanang mga opportunities sa ato ang mga bata sa daycare, sa kindergarten ug sa atong public na elementary schools kabahin aning mga supplemental feeding program. Aside pud ana kay dili maginamao na feeding program man tagsige no na ginailain ang mga serbisyo pud mga attorney. So naana siya kanang gitawag nato na micronutrient supplementation kay kaning importante gid kay ni atong micronutrient no sa mga tigpaminaw ni attorney sa atong programa kay usa ni sa kanang mga malnutrition na deficiency na di nato makit-an kay
tungod lang sa iyang pangalan na micronutrient, gamay ra atong kinahanglan sa atong lawas, pero maunoy nakalimtan. So mao nang amo ging giawhag, especially kaning addition of iodized salt sa inyong mga dieta kay para ma-improve nato, maiwasan nato atong mga iodine deficiency disorders. And then mo padayon ta sa katong polisiya ang attorney no nasa tay gitawag na Republic Act 11148. So kani mao gid ni ang murag kampanya gid kanunay sa NNC attorney kay mo man ni atong gitawag na first 1,000 days. 1,000 days. So kung anak kag first 1,000 days attorney, gikan na sa pagmabdo sa mama hangtod sa maabot og duha ka tuig ang ato ang bata. Dugay gud po no. Unsa title ani nga balaod? Our Republic Act 11148 or the first 1,000 days Act of the Philippines. First 1,000 days no. Susuaman mi anak sa karon maayo kayo no masunod unta ni sa tong mga ginikanan aron himsog ang kabataan no. Okay, sige. Ikar ko na para kan ato lang ma-breakdown kay para makahibaw sa tong mga ginikanan. Atong mga ginikanan na naminaw karon sa atong mga viewers no kung unsa ni ka importante ang first 1,000 days act. As mentioned nako ganiha gikan sa pagmabdos hangtod sa pagtungtong og duha ka tuig sa atong mga bata. So mao ni ilang gitawag na golden time frame or golden time of opportunity kung asa mohatag unta ta og sakto nga nutrisyon ug atensyon sa ato ang mga bata, dili lang sa atong mga bata pati sa atong mga nanay. Kay diha magsugod gyud tanan attorney sa pagmabdos walang daan sa ato ang mga nanay. So kung atong ma-ensure kung mahatagan nato og saktong nutrisyon, dako kay possibility na along in the future growing up ato mga bata mudako na kanang maayo ang nutritional well-being nila o ilang overall well-being mga attorney kay mo manggid na ato ang tumong kung mohatag ta mo invest palantadaan sa first 1,000 days moving forward in the future mo lambuon ang ato ang bata attorney bitaw kay sa magkasakit no mo sa din ang kanang uban ba nga siya maluoy ka nga mga anak nga mga defektuoso ang mga bata no so mao sa tali na sa pagbuntis pa no usa na sa kanang actually kana attorney usa na siya sa serbisyo sa atong gobyerno kanang prenatal na mga check-ups unta kay mahatagan man na sila og mga vitamins mga kanang hatagan na sila tablitas na lang itumar ang gitawag ana attorney is iron folic acid na supplementation para na siya na ma-prevent ni nato atong katong gitawag nato na defecto deficiency sa atong mga bata para inigdako wala gid makita ang komplikasyon atong maiwasan no kay maluoy ka man ikataw padaanan na mga bukol mga kon mao lagi sa importante ko so panang katong mga buntis please no naam day pero mao lagi nagdi man mga to prenatal no di na lagi mo na challenge gyud dito nagpanganak di na mo naman ta na no scheduling ana siya attorney mo nang amo ging giawhag especially if naminaw mo karon nya kanang buntis mo nya nahadlok mo ayaw gid unta mo kahadlok kay ang ato ang mga RHUs rural health units andam gid kay na motabang mohatag sa ilang mga serbisyo aron ang inyuhang ang pagmabdos kay flowing lang wala kay mga komplikasyon na masinati bitaw no so unsa may inyong mga specific programs good para aning kaning atong kalusugan sa itong mga bata, no? Labi na gyud sa kabataan. So, kana siya attorney, kanang naalami bag-o na program, digid bag-o mga 2 years ago, 2021. So, this is the National Nutrition Council's flagship program. No, mauni among gitawag na Tutok Kainan Dietary Supplementation Program. Tutok Kainan? Dietary Supplementation Program. Paano sa kabataan gihapon? Specifically, attorney, ang iyahang gitarget gid na age groups. Kay kato akong gi-mention na first 1,000 days, attorney. Appeal na ang mga mama. Kay pagmabdos pa lang daan, we're counted naman na begi dala ang atong mga mama. So, mauna siya na programa. Nga kana siya na programa attorney kay in relation na siya sa to ang katong Republic Act 11148 no katong gihisgotan ganiya first 1,000 days ang iyahang target gyud kay maghatag og dietary supplementation sa ato ang mga mabdos especially katong mga nutritionally at risk atong mga underweight na mga mabdos kanang wala nakakuha silang sakto nga timbang during their gestational age kanang first trimester nila di ba kuan maguna siya attorney kung
first try ka, second try, dapat naa kay weight gain gid ana normal na weight gain. Pero it depende na siya per mama, ka individualize man gid na tato atong mga dieta. Mao na siya attorney na importante kay ning tutukainan supplementation program no kay makatabang man ni siya aron makakuha sa sakto nga timbang ang ato ang mga mama. Dili lang pud atong mga mama, pati na gid ato ang mga bata, kato atong mga gipangtawag na mga malnourished, especially ang ato ang mga niwang, mga bansot, mga ingon ana na kaso gid attorney. So kaning pag-spread ninyo ani pagpas aning balaura, nag seminar ba mo so, labi na sa mga grassroots, labi katong mga nasa ubos doon aron makahibaw sila nga naa dining program. Kana attorney o initiative gid na sa each regional office. Ako mismo kay matawag man ko na focal point sa Cebu province. So ako mismo mo adto ko sa mga LGUs na target areas nato ana na ka programa tutong kainan aron atong i-orient, atong ipahibaw na naani na program, existing na program sa inyuhang lungsod aron matarong og implementar kaya ato man ang ihatag pud nila na responsibilidad attorney kay naa man tay gitawag na nutrition workers sa matag LGU, ato mga BNSS, ato ang mga nutrition program coordinators, nutrition action officers, kana sila mo na atong pangusgan gyud attorney na sila mismo aware sila sa programa aron matiwasay, aron flow smooth ang atong flow sa pag-implement sa atong programa. So sa Region 7 na nimo tuyokon pero sa Cebu province ko na-assign counterpart na ko'y mga kauban pud sa buhat na na-assign sa Negros, Bohol ug sa City. So mga tumo sa munisipyo inyong i-train tong mga katong inyong ingon nga mga public official nga related ani nutrition council. Ganang usagid na sad sa amo ang programa no na i-train ni ang ato ang mga membro, especially naman ay gitawag sa nutrition na bahin attorney na nutrition committee members. Kana sila man ang bulihok sa mga programa sa nutrition, sa health diha sa level sa LGU. So kami diri sa bahin pud sa region, kami ang mutabang og train, muhatag mo educate ta sa ato ang mga LGU counterparts aron matuman og mabuhat nato ang ato ang mga responsibilities po. Ito kay dako ra ang problema dire ka gikan ninyo. So human nilang training ninyo, human ninyo training nila, inyo ba po silang kanang gi-follow up, i-monitor kung ningato ba sila sa mga grassroots atong mga kababayan-an? Absolutely mo gid na important gid nito na imong na mention attorney monitoring. Dapat na and part gid na siya sa implementation. Kidi man nato makibaw kung effective ba. Di nato makibaw if gikaon ba ang gihatag. Di sad nato kibaw kung hala unang back out na di ay ingon ana na problema naagid na attorney na problem sa mga LGUs na among na encounter, pero as much as possible amo ang efforts lang po dire sa regional level, kami ang padayon na may coordinate, padayon may communicate nila dito para ato aging ma-ensure na sakto gid ang pag-implement sa itong mga programs ug kana sa importante gid kay attorney katong pag-convene sa ato ang mga nutrition committee na members matag LGU kay daghan man gud na mga instances attorney na inactive na ang ubang committees, so walay mo spearhead, walay mangusog para sa implementation sa mga nutrition programs. Mao nang usagin na sa amo ang mga tumong usa na sa among goals na ma-active ang ato ang mga nutrition committee sa Central Visayas. Okay. Mubalik ka sa matas kababayan, human yung pipila ka pahinumdom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? Balik ka sa itong programang sa Matas Kababayan. Nalo ko ipangutana, ang mga position aning inyong mga mga nutritionist diha sa LGU, regular ba ni nga position o nga nang kuan casual or kanang dili regular, so inig bag-o mayor ilisa na sad ingon ani ba ni mo na way continuity? As of kana na information ma'am, no, kana nutritionist sa LGU gid na level, municipal ug city. Kana ma'am magdepende gina sa LGU ma'am kung ilahang butngan og position, plantilla position ang ilahang LGU ma'am. Kay as far as I know, no, kasagaran na gid na ay nutritionist, kasagaran mga cities ma'am. Ang mga munisipyo more rare kaay na ay nutritionist na position. Dili magka-spread ano. Pero na ay kuan ma'am noon, pero this is gikan sa DOH ug NNC na collaboration bitaw ma'am. Ang gitawag is Human Resource for Nutrition. Mo mga nutritionist ni sila gihapon ma'am, pero under lang sila sa DOH ug NNC. I-deploy sila but dili lang tanan areas bitaw ang ilang ma-attend. So dili gyapon regular, di gyapon ma-continue if ever na. Pero at least murag small efforts ma'am na ay ginagmay na efforts na makita ginay progress gamay ma'am compared sa una. Sa amo pong problema sa luing bagay kanang mga ang among gipag-train ang mga bawdesk officer magtiman sa mga babae nga bunog o subject sa abuse ini karon nga election na karon ngilista na sad sila sugod na sad way continuity daw mao na so, at least sa inyo na ay gamay nga kuan ano mo-provide mo pero ang LGU gud ta mismo provide ta sila mangusog kay para ba na sa ilar pong welfare sa ilang mga tao tinuod gid attorney kaning basin taxi kahis ko ta kag nutrition malnutrition yawa sila kay bagon sa maning malnutrition okay Patricia discuss ko no katali wa kay bawo ning mga mama nga malnutrition day nang nagsuffer dag malnutrition nilang mga anak. Okay. So ato nang i-breakdown ang ato ang konsepto sa malnutrition kay sige ra mig hisgot din ni alternate malnutrition. Wala din naka-follow atong audience. So sige atong i-define unsa man diin ni atong gitawag na malnutrition. So malnutrition is the instance kung naay excess or deficient na nutrient na makuha sa ato ang bata. So kung muingon ka attorney na underweight siya, malnourished na siya considered. Kung muingon pod ka og overweight siya, considered gyapon na siya as malnutrition or malnourished. Kay kasagaran attorney, kung muingon ka og malnourished man na siya, ang pasabot ra kay ang daot. Tinuod. Maora gid na. Mo gid na misconception among gusto i-correct. Kay bisag ato ang mga katong mga gitawag nato na sobraan gamay sa timbang, atong mga overweight ug obese nato na mga clients, mga pasyente, ato gyapon na silang ma-consider as malnutrition or malnourished na mga tao. Kay damay sila excess sa atong gitawag na calorie bar na requirement nila or energy requirement. So ato siyang ma-considered as malnourished, part of our malnourished population gihapon attorney. Lagi pahibaw ninyo ng mga kuan gihapon no nga pasabton lang kay say magtambok ang batay uy cute lagi ni siya. Ando day wa ta kay ba malnourished day da gihapon no. Sa excess ay na diha nila sa mga overweight? Usually, attorney, excess na sila sa energy. Sobraan na sad ang ilahang dili lang ta makaingon gid unsa na food group. Kay depende ba na sa dieta sa bata lahi-lahi man. Pero usually ana isang overall gid na energy requirement nila kay nag-excess.
mao nang gitawag nato sila og overnutrition o overnourished na mga bata. Mao na sila, attorney. Kaning unsa man ang trend sa malnutrition sa atong mga upper scholars kanang sa mga estudyante mga bata, no? Sili sa Central Visayas lang sa ato lang, oo. So nakahisgot na magita og malnourished, no, ganyan malnutrition. So unsa di ay trend sa ato ang mga bata diri sa Central Visayas. So naani gitawag na among basihan sa datos, Attorney Ban, among gitawag na annual weight and height taking operational timbang plus. Among gitarget ana kay mga bata na 0 to 59 months or kanang below 5 years old, attorney. So kani amo ang datos among mahatag or ma-share na datos karon kay gikan sa amo ang OPT plus pag niaging tuig, pag last 2022. Kay karon na year mo kay nag-compile pa, nagkompleto pa, nang submit pa ang mga LGUs ingon ana. So as far as amo ang datos from the last year, no, 2022, kay makaingon gid ta na present gihapon ang nagkalain-lain na malnutrition, different forms of malnutrition sa atong region. So naatay mga underweight, naatay mga stunting, naatay mga wasting, o nagyapon tay mga overweight. Pero murag libog gid kay siya, no? So ato ang tagsa-tagsaon. So mao ni mga types of malnutrition. Mao ni mga types of malnutrition. Sige, tagsa-tagsa makahibaw nga itong mga bilikanan. So natay gitawag na undernutrition o overnutrition. Sa pagpangalan pa lang daan, undernutrition, baba ra ang iyang timbang baron sa iyang edad or baba ra ang timbang para sa iyang height. Kung mana po tag overnutrition, mao na ng excess. So nasubraan. Sa ato ang kaso diri sa Central Visayas, naa present ang duha, over and undernutrition. But we have to put emphasis good more on undernutrition kay daghan kay tagkaso sa undernutrition. So katong akong gipanghisgutan ganiha, mao toy mga forms pod of undernutrition: stunting, wasting, ug kanang undernourished. So unsa may pasabot sa stunting ug sa wasting? Kani gin top 2 mo gini ato ang tukyon ug maayo, attorney. So buana kag stunting mga sa mga viewers nato, mga mama na naminaw, mga ginikanan, mga health workers, basig natin mga health workers, no? Buana tag stunting, mabara iyang height for his or her age. So wala siya nakakuha siyang sakto nga height or kitason para sa iyahang edad. Unya kung moingon pud ta og wasting, mabara iyahang height base sa iyahang timbang. So timbang po siya na classification. Ang atuag yung hatagan og importansya karon na discussion, karon na hapuna kat ato ang mga cases sa stunting gid, attorney. Unsa din ni ang stunting? So atong stunting mo ni atong gitawag na pagkaputot or pagkabansot. So usually, attorney, kung moingon kog putot unsa may mobo, no? Mobo, unsa may masulod sa imong utok, gikan ba sa genes, genetics, inana di ba kasagaran liwat sa mahal, liwat sa nahal, ingon ana. Ingon ana gid kasagaran ang interpretation sa atong mga tao. Although mo play gid og part ang genetics, kay imposible man ginanaway bisag katiting na percentage gikan sa genes na ana na part. Pero mga sa mga viewers na to, ang kani atong gitawag na stunting, this is most likely caused by kanang undernourished na mga bata, wala nahatagan og sakto na pag-amuma og nutrition during their first 1,000 days. So ana balik na kita sa 1,000 days. Ito yung kragita, attorney. Mahal, importante yun na. Yeah, usually ang ato lang makitaan kung mga nakag-stunting ang iyang gitason, putot siya, so stunted siya, dili ra gid, attorney. Dako kay siya implication sa development sa brain sa ato ang mga bata. Mo nang kasagaran gid na ato ang mga stunted na mga bata kay medyo hinayon sa klase, mag-apas sa iyang mga classmates, kay proven na gid na siya na may mga studies pud nagi-perform ana ato ang mga kapwa kuyog sa mga buhat sa atong mga nutritionists ug dietitians, no, na naagi impact ang kanyang atong sakto na nutrition unta during the first 1,000 days sa ilahang di lang sa physical health, physical growth nila, pati sa ilahang brain development. Ma-affect yun sa brain sa, no? Naagid siya implication. So, per scholars? Mo na siya sa ato ang below, maba pa na, attorney, below 2 years of age.
Mao na siya. And then ang ilapag yung giingon attorney, stunting is irreversible. Ah, really? Oo. So both pasabot-an na kung di gid nimo mahatag in the first 1,000 days, sakto nga nutrition, pagpatutoy gikan sa pagsuso sa mama, hangtod sa paghatag og complementary feeding, hangtod sa pagdako gid sa bata, hatag og saktong nutrition. Kung imuha ng di lang siguro makaskip lang ka, especially kanitong breastfeeding, no? Maskipan lang na nimo, dako kaayo posibilidad na magdako nga stunting ang ato ang bata. Gi-encourage ba na ninyo kanong breastfeeding? Kay Oo. grabe naman kayo karon mura na maggatas na lang. Kay ako na to di man gyud ko kay baw. Ang akong husband gyud. Mao to nga gamay ra ba akong breast na mo tong iya gyud kong pakanon nga mo daghan nga mo tong nga breastfeed gyud sa nga bata. Nga I notice nga kaluoy sa Ginoo wa gyud mga sakit-sakit in town. Buyag. Maugin na basta Mo yung to nila importante di pa na mahal sayon pa muhigda lang ka magpakuha na no. Pero kung saka mao lagi ng karon easy naman lang palit gatas, kutaw, lisod ba no na magkutaw-kutaw no. Mas malisod dan mas No. mabayad danon ka. Mao. Ang gasto Bahala na ng ka. gatas karon. Oo. So gi-spread gyud na ninyo karon. Oo, tinuod at ini usag gid na sa among gi-advocate gyud, especially kay kani atong breastfeeding dapat in the first 6 months breast milk ra gihatag gid sa atong dito. bata. Wala kay introduce bisag tubig attorney dili ka mohatag sa bata. Kay breast milk pa lang nato daan kay kumpleto naman ni sa sustansya. Dito. Nya kumpleto na ni tubig pud para sa atong bata. So kung mahadlok ka na hala basig o hawon akong bata, ma-dehydrate akong bata, ayaw lang gid mo kahadlok mga mommies no kay ato ang breast milk pa lang daan kumpleto. So mao na siya ang pagkaon gid para sa atong mga bata in the first 6 months of life. So sa man pud pag-encourage nato nila kay nay uban wa koy gatas natay ang kauban nga kuan ingon. Wa man koy gatas ma'am kay kuan ko no. Sa man pud nato pag-encourage ang mga parents aron pud sila maka-breastfeed kay dunay gatas nga magawa sa ilang mga suso. Daghan og pamaagi sa pag-promote na attorney no aside sa information dissemination pamaagi sa media kay mo naman ginakaron social media. Aside ana kay usay man gud social media kay okay makakita siya siyang cellphone pero mo scroll ra walay action May bitaw action. walay change of behavior mao nang usa gina sa balik na sad ta sa LGU bitaw. LGU ug barangay gid na attorney kana na mga workers especially atong barangay nutrition scholars mohatag gid kog pasigarbo ninyo mohatag ko og pasalamat ninyo kay kanunay gini sila na mag-encourage atong mga mama attorney sila man gud ang nasa grassroots nasa barangay so sila ang mangusog na ang mga mama magtipok-tipok na sila attorney na gitawag na mother's class aron mag-educate sila mag-counseling sila kung unsa may ginakinahanglan sa atong mga mama ug nganong dapat manggid mag-breastfeed ang ato ang mga mama especially sa atong first 6 months of life kay importante gid kay na kay mura na ilang source of food during that time at the same time kompleto na complete kung sa kuan pa na sa atua pang pagkaon kompleto sa Ricardo's mao gid na siya attorney Wa na kay nga isagol. Mao lagi na libre pa no. kana gyud economical makasave ka economical, kay wala na kay gastuon unta dapat kay free na gud na pagpasuso pala imuha na lang siguro as ang mama na lang mismo siguro ang siya mismo ang maghuna-huna para sa bata ra gid niya kapakanan sa imong bata na sakto siya sa pagtubo ug pagdako in the future. Pero mas problema lagi kay mga working sa ang mama no. Pero ako na to work mami sa agrarian primero sa akong husband. Mag-inig break time uli good me kay doon pa mami gipuy andin sa dihara mami sa kanang atbang sa katedral ang opisina sa agrarian dire sa kuan mi anang private nga among sa private road nga among gipuyan. Muli kami, dali ang snack time na. Gawas, hindi mo patusok, dali sa kong bata na. Balik na po sa opisina. Ingon na ba, no? Giving time. Mao jud, manot kay kag time. Mao, okay, sige. Mubalik ka sa matas ka babae na humaning pipila ka pahinungdong. Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028 tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo?
balik. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayanan. Unsa pa may dugang ni mong i-discuss sa types of malnutrition? So sa types of malnutrition, attorney, no, atong nahisgutan ganiya kay kabahin naman gito sa undernutrition o overnutrition, no, natay gitawag attorney og hidden hunger. So, Hidden hunger, oo, so ato ni siyang gitawag og mga micronutrient deficiencies na related na malnutrition, attorney. So Pareho kani ka siya, discuss kung saan siya. ato lang siya wakon kay murag kuan siya complicated kay siya paminaw, no. So kansa din ni atong mga micronutrients. So micronutrients meaning sa word na micro palang daan, nutrients needed in our body in small amount. So examples ni ani ato ang mga vitamins, ato ang mga minerals. So ngano man na naa gihapon tay mga deficiencies kung pirmi man day, kung gamay ra man day na amount atong kinahanglan. Namang gud tay instances na tungod sa kagamay sa iyang requirement sa tong lawas kaya atuan na siyang makalimtan. Di na nato matagaan og sakto nga attention. So mauning ni naatay micronutrient deficiency. So unsa may mga example. So ang pinaka common gid ani attorney no sa ato ang sa dilang sa Central Visayas pati gid sa Tibok Pilipinas siguro. Kaya ang ato ang iodine deficiency disorders ug ato ang kani atong gitawag na iron anemia na iron deficiency anemia. Pasabot ana kuwang ta sa iron sa atong kalawasan. Common kaayo ni attorney sa ato ang mga kababayinan. Kay kibaw manggita na ato ang mga babay tungod kay lagi kay moagi manggita og face ato ang kinabuhi na mag-menstruate ta, so mag-need kita og additional na iron requirements sa atong kalawasan aron sakto pud dili ta kuan lang gitawag na kanang luspad anemic no para sakto pud ang flow ang dagan sa ato ang pag-menstruate niya. Mo man na ato ang problem pud attorney kay tungod lagi ang ato ang na konbet ta third world country so di kayo grabe atong access sa pagkaon. Dili ta ana ka dato siguro kanang in terms of pagkaibaw lang sa atong mga resources asa ta mo kaon no. Kuwang sad ta sa nutrition education, kuwang ta sa pag-promote na dili day makitaan atong mga sources sa iron. Pwede ta mo kuhaan ni aron dili ta ma-deficient in iron ingon ana bitaw na klase sa problema attorney. So kani ato ang mga bata, especially mga babay gid ang ato ang common kaay ni sa ilaha kaning iron deficiency disorders as well as ato ang mga mama na kanang padung magmabdos kanang kanang bitawng nay plano magmabdos oo ug ato ang mga lactating mothers. So mga babae gid kasagaran gid ang target ani atong iron deficiency anemia. Apan unsa man atong mabuhat mga steps lang siguro or mga tips para kita mismo mga babae aware ta para di na to masinati no kay ang uban nagkalisod na gid sa pagpanganak daghan kaayo og mga kanang conditions bitaw na nasinati tungod lang kay wala sila tarong na iron silang lawas. So unsa man di mga pagkaon or food sources
kasagaran gid sa tong iron, attorney, makita nato sa tong mga animal food sources. So atong gitawag na mga karne or red meats. Kani sa oo. Nya siguro pinakadako og content sa iron kay ato ang mga organ meats, atong mga atay, ingon ana, attorney. Taas gid kina siya level sa iron. O mao nang dili lang ta mahadlok mukaon sa ana, no, kaya ang ato ra maging prinsipyo dili is hinay-hinay lang gyud. Oo, mao ra man gyud ang principle sa nutrition, attorney. Kaya uban magud ang mohadlok mukaon kay kolesterol. Taas ang kolesterol sige kaog atay diha. Ato source ka dili sa iron. Tinuod pure source man murag kay bawa na. Ironic siya kay unsa siya ka kanang dili maayo kung pasubraan. Maayo man sad siya in terms of other nutrient na iyang provide. Another source po siguro kay para naalantay taas-taas no wide na kanang selection of iron sources. Ato ang mga green leafy vegetables. So ato mga moingon lang tatong kangkong na pero taas na ng iron. Ang ato ang mga cauliflowers, broccolis if natay extra na catching if ma-afford na to, pwede ra gid kaayo. Ato mga utanon gid in general taas green leafy vegetables, mga maayo na sources sa atong iron siya, attorney. Proceed da sa second na common po na deficiency, micronutrient deficiency sa Philippines ug sa Central Visayas, atong iodine deficiency disorder. So nakadungog na ba kag iodine na term, attorney, nakadungog lang pero di kayo sa ito pa. So kani di atong iodine makita na nato sa ato ang mga iodized salt. Mao na bitaw na mapalit kag asin. Iodized na lang ta kay mao may propaganda. Tinuod okay ra day ang advertisement ana. Kay mao gina ato ang gi-promote, attorney, na as much as possible ang atong mga salt dapat iodized gyud. Ano man unsa may naa sa iodized salt compare sa karaan atong parang katubay atong karaang asin. O man siya kanang giingon na health implications kung masubraan or dili, no? Ang atuan lang gid is na preventive measure man gud ang iodine or iodized ato na mga salt, attorney. Kay tungod lagi atong gipang-ingon na mga deficiency disorders tungod sa iodine, mga goiter, tungod man na usahay sa pagkulang sa iodine bitaw ang ato ang lawas, naman na siya yung mga implications sa itong mga hormones, attorney. Di lang nako palawman kay grabe na kaayo ang biochemical na terms, pero ang point lang gid ana is kung sakto sa iodine atong ang lawas, ato siyang ma-prevent. Naapoy condition sa mga bata, attorney, na matong gitawag na effect sa iodine deficiency, atong gitawag na cretinism. Mo impact siya sa brain development gihapon, attorney. Mao nang ang amuaging gi-highlight na ang pangusgan gid na mo intake na mga iodized salt, no, kay ato ang mga mabdos, kay pag mabdos pa lang daan at least ang development sa ato ang fetus ba inigdako, di niya makuha ang ato ang mga deficiency sa iodine. Mo na amo ang gi-promote gid kasagaran gid kanang duha gid na common na micronutrient deficiencies, attorney. Then bawaan ba po di ka inyo po nag-spread ang kanang among pag-advocate kaning paggamit aning iodized salt. Iodized salt tinuong usa gina sa amo ang efforts atong matawag na efforts gid ato magyapong asin nga ordinaryo pamalito na sa carbon. Mo na, attorney, usa na sa naman ni monitoring yearly, attorney, no nya among mo visit man mi og LGUs, among pangutan-on ang ilahang mga sari-sari store kay nagamit or nagtinda ba og iodized salt. Kay para mark usa na lang sa efforts na gi-make sure ba na ang available na resource sa salt kay iodized para more isad mapugos pero mao'y paliton sa ato ang mga consumers, attorney. Pero unsa may result sa mga survey? Daghang gapon nga gamit sa ordinaryong asin? Naagihapon, attorney, di man siya maiwasan. Pero di ba kuyaw to nga ordinaryong asin? Dili raman sa noon, wala raman, attorney. Ang amual lang is at least preventive measure lang to ang iodized salt kay naman tay di naman di na to mawa ba kay na nasa datos gid na ay iodine deficiency disorder sa ato. So sa may nasa iodized salt gawa sa ordinaryong asin na siya iodine na content. Iodine. Katong karaang asin wala din, ha? Wala. Kung wala na regular salt or naman ay ilhanan, attorney, sa, di ba, packaging, every packaging sa ato ang ipang palit kay naagid na with iodized salt, anak. So mailhan gid mismo
ikaw as a consumer mainhan din nimo kung kani ba na asin kay iodized ba ni or dili. Kana sad siya na efforts ang amo ang gi pangusgan attorney na may committee na ay kanang mo visit sa bitaw sa mga planta nato diri attorney gikan sa region pod na level para ilang sigurado ba na kanina planta baron sa asin kay ilang gi-provide na asin is iodized. Oo. So far unsa man ang result sa survey, okay ra? So far nisunod. Okay. Pero naagyapon tay mga nagyapon ta katong ordinary nga asin. Sila maiwasan gid attorney. Ordinary sa mga merkado. Maoy lang makita. Pero wala ba na kuyaw ang ordinary nga asin lang? Wala raman except na kuwangan na kayo kuwan no iodine. No alang gid na ang amo ang gi promote na maoy gamiton kay para preventive measure maiwasan mangud ang nakanindot lang gid aning micronutrient deficiencies attorney no kay preventable mangud siya unlike sa katong ako na mention ganyan na irreversible ingon so at least napakay efforts na di ni makaranas og ingon ani ang imong bata so imong madirekta sa sakto nga dan sa Twitter makakurse po na no kanang lack of iodine kaya naalagi may kauban sa naman po may grupo sa mga retired sa agrarian kuan lagi kung prude kung kayo pero wa man po actually depende po na siya attorney kinaaman ang kanang sa goiter hormonal man sad na siya so mo contribute sa gihapon naman sa opera kay gurang na lagi po tiguang na risgo sa unsa may mga programa ninyo karon pag-improve sa nutrition sa atong mga kabataan. So naka-mention naman gid ko sa katong tutok kainan. Ako lang tong palawman sa siguro attorney no na kay bang mga ginikanan. Kanang natay tutok kainan supplementation program although kanang selected gani siya na mga local government units sa ato ang mga diri sa probinsya sa Negros, sa Cebu, sa Siquijor ug sa Bohol. Unya kani siya ang mga target gid na beneficiaries gid namo ani attorney kay katong mga nanginahanglan among gitawag na mga vulnerable population ato ang mga nutritionally at risk pregnant women, ato ang mga malnourished na mga bata below 2 years old. So sila gid ang atong gitagaan og attention ani. Unsa man among gihatag ani? So para gitawag man gid dietary supplementation program so naa gihatag no para mo improve ilang nutrition status. So natay gitawag na dry commodities na putay gitawag na wet feeding or wet commodities. So depende na siya sa agreement per LGU attorney no. Okay. Ang LGU may magbuot ug ganahan sila ingon anit sa klase sa pag-feeding kanang gamay rag preparation or ganahan sila katong magluto ay gyud magluto-luto gyud. So natay mga kanang daghang phases naman ang nagkuan so far ani atong tutukainan attorney no niya. Currently nata sa phase 3 and 4 ongoing ang implementation. Ang ato ang mga beneficiaries is mga bata. Ang among gipanghatag from the National Nutrition Council na central office na funds no kay mga dry commodities ni siya mga attorney. So kutawunon lang kana lutuon ng gamay o kanang tong murag lugaw-lugaw lang attorney nga naasay kana mga blends. Ang usa ka example ato kay rice ug munggo attorney mo ay gihatag sa mga bata. Ang problema na nasinatian so far sa implementation kay di ba naka-mention magita na mas maayo mo monitor para atong makita if effective ang implementation. So far attorney nay uban na digid mo kaon kay bland daw ang lasa gid attorney wagi problema nila. So mao nang buyag bud sa atong mga mama caregivers no sa atong mga nutrition workers muhatag isud sila mga suggestions, mga initiatives. So, ilang gibuhat para mukaon ang bata no kay ilang gisaglan og mga prutas kay tamis-tamis. Ang uban gisaglan pud nila og kana mga gimash na vegetables para naay additional flavor na ma-introduce sa bata sa sa bata. Also, attorney, aside sa TKSP or dietary supplementation na program sa NNC, nasad may mga lain-lain na mga activities or programs na gi-conduct sa region. So, ato nang ipadayon karon. Sige. Okay. Balik ang sa matas kababayan humaning pahinomdom.
Senate Bill 2028, tatanggap na ang ating mga lolo at lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayan. Padayon itong imong gidiscuss ganina, Pat. Sige, atong balikan to no, mga programs or mga activities na initiated sa regional, sa National Nutrition Council. So, sa amo po, attorney, naman tayo gitawag na national initiative, national na plan sa nutrition. Amo ning gitawag na Philippine Plan of Action for Nutrition. So, bag-ura po na-launch ni siya, attorney, this year na-launch ni na plano. So, unsa man ni siya na plano, under po ni siya sa Philippine Development Plan na ang focus gyud kay gipangitaan og mga targets kabahin sa unsa may hatagan og sakto nga action para mo contribute sa improvement sa nutrition status sa ato ang nasod gyud kinatibukan ng nasod. Also, as mentioned earlier, attorney, kung nakainomdom ka sa Operational Timbang Plus, kuan siya yearly ni siya na ginabuhat sa region no na mag-weighing bitaw sa ato ang mga bata na below 5 years old. Although dili kami mismo weigh ang ato ang mga LGUs. Kay bawo naman na sila murag kumuingon kag OPT, kay bawo na gina sila ana attorney. So ang kana siya ang atong tumong lang gid ana is makuha na to ang sakto na mga datos no sa unsa may mga timbang na karon sa itong mga bata o ilang mga height. Kay from there, attorney, makitaan man na, makompile na nato ang mga datos, no? Di na nato makitaan kung unsa may sakto na programa ang pang-nutrition na ihatag sa kana na LGU baron. Okay, different gid biya ang situation per LGU. May ubang LGU mas nanginahanglan og weight reduction kay mas taas baron ilang kaso sa mga overnutrition nato mga bata. Na po yung mga ubang LGUs na as mentioned earlier, tag-as kay kaso sa stunting yun, reality gid na siya attorney. Naagit tay mga LGUs diri sa, especially diri sa Cebu palang daan attorney, na kailangan gid og sakto nga atensyon, sakto na paggama gyuro og program na specific gid sa ato mga stunted na children. So aside sa daan ng OPT nato no, nasa tay gitawag na local nutrition early warning system. So sa shortcut pa, among tawag ana sa region is LNews. So kani siya na initiative pod attorney ang ato ang mga members sa regional level, regional committee mo visit og mga LGUs na kana bitaw geographically atuunon gyud suksunon tuyuon na may mga LGUs na kanang dili na to ma-access og dali-dali. Kani pagid na mga LGUs
usually, most likely, mas prone sila when it comes to disasters. Bitaw. So, in relation to that, natay gitawag na nutrition in emergencies. So, more ni siya kanang mahatag ta, firstly, mag-train ta og mga katong sa LGU level para makibaw sila unsay buhaton when it comes to like di man gina nato maiwasan, di na nato ma-anticipate gid sometimes kanito mga gitawag na emergencies. And when it comes to emergencies, mga good attorney, kinatay gitawag na acute malnutrition. So, acute malnutrition, wala na ko na emphasize ganiya mo na itong mga wasted na mga bata. Meaning, for a short period of time, pero lagi mo lang tag short period, di na to tagaan kaayog attention, pero crucial kay siya na hatagan unta og sakto nga nutrition, attorney, kay kani magud na point usahay di na to lagit ka di na to ma-prioritize dito. Unya, ang kuan na di ay ang iha din condition kay deteriorating na di ay mo magud ni atong mga cases usually sa atong mga gitawag na mo og SAM og MAM, moderately acute malnourished o severely acute malnourished na mga bata. Usually kanila makuha ni nila kanang katong ingon na sudden, so usually mga emergencies gyud, attorney. Kay baw meta basta na surge of emergencies kay wa na tay stock sa pagkaon, di na to mahatagan og pagkaon nato mga bata. Or if ang ato pong makuha na mga commodities kay kana pong canned goods, ingon ana. So ako kay siya ganang area pa na i-improve on pagid sa attorney, no, kay murag interagency pud siya na effort dapat kay dili man makaya sa NNC lang na kami lang. Of course amo gingi mo collaborate gid mi mismo with other na mga agencies para makahatag ta og sakto na intervention, especially ana na time ka na mga emergency gid na mga situations na di magina nato malikayan, ginaagid na siya. Kana bang mao makita nimo labi nag Domingo puno ka ng Jollibee, puno mo may kataan sa mga bata. Namata na yung mga kwan, magbantay po sa mga pagkaon, kanang mga bata na kanang di na to maiwasan lang gid og prevent ganahan man gud ang mga bata, attorney. So siguro wala man kaayoy programs pa bahin ana, pero mao na included na siya sa atong gitawag na Philippine Plan of Action for Nutrition, attorney. Ang amo nang gi-include as one of our efforts na dili lang mi mo focus kaayo sa first 1,000 days kay nanginahanglan masatugtabang ang mga naa sa maguwang-guwang na gamay, especially kana na pangidaro na elementary years padung high school, kana na mga times na dami nang gid kay ka og Jollibee ba para Jollibee ako apo I want to go to McDonald's. Hi, no. Inood gina siya, attorney, bisag ako nakaagi ko attorney na kanang murag reward system dito na to sa atong mga bata. Siguro aside sa katong wala pa kayo na hanay na programs specified for that, kita na lang siguro efforts na to as caregivers, efforts na to as kita may mga adults mas kibaw kung unsa may para mga mas maayo na pagkaon o dili para sa atong mga bata. Kita na lang mismo ang mo-educate nila, attorney. Kay di man sad na to malikayan noon na kana na panghindaro na mangita ginag-ingon ana na mga pagkaon. Labing pa na ang kana sila fast food. So dali kaayo ditsura matapra nimo, makuhit ra nimo. Kay moingon mong guta na home cooked meals unta atong gusto i-promote, mo take magit siya time. Pero kita mo na akong giawhag sa mga naminaw na to karon ng mga caregivers, mga mama ug mga papa, kung kamo manggali ang in charge na tigluto sa inyo mas maayo siguro aron makahanay gid ta sa atong gusto ipakaon sa atong mga bata, mag meal plan ta. So kita mismo magplano ta sa atong mga lutuonon this week. Not only will it kanang help kung in terms of nutrition, kung unsay mong kibaw ka, kung unsay mong gikaon, kibaw ka unsay mga ingredients or sangkap na imong gihatag para sa imong bata. At the same time, makasave ka, attorney. Kay kung makaplan mangod ka, makabudget na kadaan. So murag hitting two birds in one stone siya, attorney ba? Maunta na. Sakto to sa to, well-planned na meal. Well-planned na meal, nga kanang at least kanang healthy siya, at the same time cost-effective siya ninyo. Minus pagasto. Mura halag, daghan kami nakatunan ni mo pato. At ako ani pero daghan to tang i-discount no, pero kuha na may panahon. Pero salamat gid mi sa imong pagdawat sa bang imbitasyon. Unya nami hatag nimo as a token sa ato ning saluing. Thank you. Nakuan asam picture me.
o kaning kuan na ami hatag nimo nga certificate of appreciation. Salamat gud pa sa pagdawat nimo namo sa among Thank imbitasyon you, kay ba mi busy kay mo kay kuan. Thank you, attorney. Kuan kani. Amen. Karon ni hatag naman si. Ipakita yan kuan. Okay. Salamat thank you. Unya imong parting words sa atong mga ginikanan ug sa kabataan aron mahimsog ang atong mga kabataan nga mao laban sila future leader of our country. Lagi tinuod. Matud pa sa ato ang ni Dr. Jose Rizal ang kabataan yun ang pag-asa ng bayan. So muna akong giawhag dili lang atong mga ahensya sa pribado o mga publiko na sinatian nila no hasta sa atong mga LGUs, local government units na when formulating mga plano no para sa atong mga bata, I hope na i-include po dinyo ang kanang nutrition no para ra man gina sa ilang kinatabuk ang well-being ug sa pagsakto na pagdako and development nila. So aside sa siguro ana kay kita mismo mga caregivers, mga adults, aware ta na ang atong mga bata dako gid kay ni sila impact kung atuan lang gid matagan og sakto nga nutrition, sakto na kalusugan sa pagbata pa lang. So salamat gud Pat sa pag-discuss na imo ani karon. Hinaot ka daghan mo nakatunan sa gi-discuss ni Pat kay grabe kaayo, importante kaayo labi na sa itong mga kabataan. Kay mao lang tong ingon the future of our father, the future sa atong fatherland. Unya mag-unsa man ang mga bata kung mga masakiton, kita ba mapiktuhan sad. Pero mao to sunda ang ingon nga maayo nang well plan nga pagkaon, kita mag-atiman sa atong mga kabataan. Namo daghang nakatunan sa gidiscuss karon nga topic may tungkay National Children's Month man karon. Ug please atong sundon para sa kayuhan sa pamilya. Mag-uban usab kita sunod Martes pohon dinhi sa CCTN sa alas 3:30 ngadto sa alas 4:30. Padayon mo pagsunod ang programa kay daghan pa mig. I-kuan ninyo, i-discuss ninyo may tungod mga kabalauran. Pasalamat mi sa akong ibalik nga pagdawat ni Pat, bisag busy kay sila. Kay importante nga topic ang atong gi-discuss karon. Minaw kadaghan mong nakatunan. Salamat min tagadudong nanadayan nim tuwa paghatag ng programa kay daghan sa gyud mi og ma-share nga mga kabalauran sa atong mga viewers. Salamat sad mi sa among mga funders sa luing. Kay kung wa po ang funders wala man sa ang luing. Sama sa Miserior, PDSP, ug ang Art Global nga nihatag namo og sa kasakyanan, ug ang World Bank, ug ang mga ubang donors nga dili lang magpaila. Salamat sa din sa luing, labi na sa among media, head sa among media advocacy karon nga sanay na puli ni Charities Kuton, si Pia Mendoza, kay siya may mag-atiman yung kisa i-guest aning hapon sa Martes dinhi sa CCTN. But dako namong pasalamat sa mga staff dinhi sa CCTN mag-abag namo dinhi karahapon sa Martes. Padayon mo pagsunod sa among programa. Og aron daghan mo makatunan. Ug kung doon na may mga pangutana mahimo mo na ninyo among nagiingon, pwede na ninyong i-text ug among matubag. So karon wa man mga pangutana, pero later on kung doon na mo pwede na mo makontak si Pat aron matubag ang mga labi na sa mga problema about malnutrition. Ako sa Attorney Virginia Palangka Santiago Minuan. God bless us all. Usa ka pagtuo